The reason why hindi nagtatagumpay ang mga taong gustong magtagumpay sa buhay is hindi sila nakakapag-adapt. Yan po yun. Kasi simple lang pag hindi ka nakapag-adapt, magiging irrelevant ka. At pag naging irrelevant ka, what will happen? Your business will eventually what? Yan po ang nagiging sanhi ng pagsara ng napakaraming businesses ngayon. Ngayon, ang sasabihin kong realidad ng buhay, bakit nalulugi ang negosyo mo? Ang iniisip mo ganito, mali yung produktong binibenta ko, mali yung pwesto na pwenestuhan ko, mali yung business partner na binarteran ko, mali ang pricing, mali ang ganito, o kung ano-ano na. Pero ang totoo, ang pinaka-main reason bakit lugi ang negosyo mo, mali ka kasi na may-ari. Huwag niyong sisihin yung negosyo. Kasi kahit anong negosyo, may yumaman dyan. Patek ko nasabi hindi ba't sa ginagalaw mong negosyo ngayon, may isa, dalawa, tatlong tao ang nakita kung masinsot yumaman dyan? Kaya ka na na-inspire So, nang ibig sabihin, wala po sa negosyo, nasa negosyante, kaya nalulugi. At isang karakteristik ng isang magaling na business owners is yung adaptation niya, yung adaptability niya. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Ayan, welcome po sa ating panibagong venue. Ito po gagawin na natin regular. No? Kasi na-miss ko to Sa ganito ako nag-start and ito pong ginagawa namin, totoong paglilingkod ko ito. At isa rin sa reason kung bakit kami nandito is I wanna build a community of business owners na regularly magsasama-sama ho tayo dito. As to why, number one, gusto ko, pumunta ka doon sa hindi mo kakilala, introduce mo yung negosyo mo, introduce mo yung sarili mo. Yung ganitong klaseng community, yung nagtutulungan. At ako naniniwala na malaking magiging parte niyan sa ikapagtatagumpay ng business mo. Marami ako nakita sa attendance kanina dito, merong sari-sari store. Meron dito sa attendance na walang negosyo pa, naghahanap pa ng business. Merong dito nga gusto lang ma-inspire, kaya siya pumunta dito. Wala hong discrimination dito. As long as humihinga ka, kung pwede kang pumunta rito, welcome ka dito sa isa. Wala po kaming discrimination. Tsaka please, kung medyo may kaya-kaya ka sa buhay, huwag kang magyabang dito. Dahil dito lahat pare-parehas. May kaya ka, nag-uumpisa ka, wala ka pang pera, bako ka sa utang, welcome ka dito. Kasi yun nga yung purpose ni RBR sa mundo Tulungan, bigyan ng sapat na kaalaman para mag-grow yung tao. I hope na hindi lang ito yung unat huli na punta nyo rito. Tuwing magkakaimbita ko kami, magsama kayo ng mga kaong gustong ma-inspire, gustong ma-motivate, gustong maraming matutunan tungkol sa negosyo. Wala po kayong bayad. Kaya yung mga bayad-bayad na seminar, ipagpaliban nyo muna. Especially tungkol sa business. Kung po pwede naman dito, magsama-sama tayo. Kasi kayo mag-isip ng collaboration natin balang araw. Gusto ko mag-umpisa sa isang simple topic lang naman po na sa palagi ko napapanahon. Kasi kung napansin niyo kanina, ang tinuro content creation, ang tinuro automation, ang tinuro e-commerce. Mga bago sa pandilig natin yan Lalo na kung traditional na negosyante ka, bago sa yan yung mga ganyang klase ng linya ng negosyo. Bakit ganun yung ginawa namin na setup dito? Simple lang. The reason why hindi nagtatagumpay ang mga taong gustong magtagumpay sa buhay is hindi sila nakakapag letter A. Ano yun? Letter A. Hindi sila nakakapag-adapt. Yan po yun. Yan yung isa sa reason kung bakit kanina nagturo kami ng AI, nagturo kami ng content creation. Kasi simple lang Pag hindi ka nakapag-adapt, magiging irrelevant ka. At pag naging irrelevant ka, what will happen? Your business will eventually what? Pakibasa? Yan po ang nagiging sanhi ng pagsara ng napakaraming businesses ngayon. Kasi hindi sila nakakasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Totoo ho yan. And probably, isa kang business owner na nalugi. Bago ka pumunta rito, baong ka sa upan, hindi mo alam kung paano pa isosurvive ang business mo. Hindi ko kayo kilala isa-isa at ayoko nang tanungin kung ano ang reason mo, bakit ka pumunta rito. Pero for sure, may isa o dalawa dito na yan yung experiences nila sa negosyo nila. Ngayon, ang sasabihin kong realidad ng buhay, bakit nalulugi ang negosyo mo? Ang iniisip mo ganito, mali yung produktong binibenta ko, mali yung pwesto na pwenestuhan ko, mali yung business partner na pinarteran ko, mali ang pricing, mali ang ganito, o kung ano-ano na. Pero ang totoo, ang pinaka-main reason bakit lugi ang negosyo mo, mali ka kasi na may-ari. Yun talaga yun. Huwag niyong sisihin yung negosyo. Kasi kahit anong negosyo, may yumaman dyan. Kaya ka nga na-inspire Bakit ko nasabi?
Hindi ba't sa ginagalawang mong negosyo ngayon or ikanilugi mong negosyo, may isa, dalawa, tatlong tao kang nakitang umasensot yumaman dyan? So, anong ibig sabihin? Wala po sa negosyo, nasa negosyante, kaya nalulugi. Yun ang totoo. Right? At isang karakteristik ng isang magaling na business owners is yung adaptation niya, yung adaptability niya. Kasi yung process 2 years, 3 years ago, especially nung panahon ng pandemic, hindi na siya relevant ngayon. Ang bilis nun, ha? Ngayon, pag hindi mo alam ang AI, mapag-iiwanan ka na. Ang artificial intelligence. Ang artificial intelligence on a day-to-day basis, baka trillion na information ang ini-input dyan every single day. So imagine that. 1 month from now, iba na. 2 months from now, iba na. 3 months from now, iba na. Araw-araw nagbabago. Nag-i-improve ang kaalaman ng artificial intelligence. And dito nyo lang mapapakinggan to. Kaya I wanna make sure na ang Pilipinas ay makakasabay, ang mga Pilipino ay makakasabay sa matindig pagbabago ng teknolohiya. Because kung hindi kayo mag-a-adapt dito sa panibagong teknolohiya na to, maniwala ho kayo, in few months from now, yung negosyo mo magiging kwento na lang. Totoo yan. Kung hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ng PowerPoint presentation para sa mga ino-offer mo sa business, ngayon, in just 1 click, in just 5 minutes, I can create a world-class PowerPoint presentation or keynote presentation nang hindi pa ako nag-isip kung ano yung mga isusulat doon. Ganun na po kabilis. Right now, I can create content. In a matter of 5 to 10 minutes, produce na yung content, may script na ako, meron na akong kwento, meron na akong mga ilalagay na mga slides, at pag-shoot ko, bilang ka ng 15 to 20 minutes, ayan na, may video ka na. Ganun na lang ako kabilis. Ang dali na maging content creator, maging vlogger ngayon. Ang dali na magnegosyo. Actually, ito po ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Gusto nyo makilala ang pinakamagaling na business consultant ngayon dito sa Pilipinas? Gusto nyo makilala? Yung cellphone nyo. Yung may ChatGPT. That technology that is actually available right now, kung hindi nyo alam gamitin yan to your advantage, especially to your business, in the near future, you will become irrelevant. Kasi ngayon, easy access lahat ng information sa buong mundo na hindi mo kailangan ni Google. Meron pinakamagaling na researcher, pinakamagaling na consultant, pinakamagaling na product developer, pinakamagaling na researcher na nandyan lang sa cellphone ninyo. So kami, ang trabaho namin is i-educate kayo na itong mga teknolohiya na ito ay available na ngayon. At turuan kayo kung paano gagamitin. So ang tanong, adaptability. Importante, napaka-importante. So, yun yung reason kung bakit, alam mo yun, hindi nagsasucceed at hindi makalipad yung negosyo mo. Imagine this. You've been doing business for more than probably 5, 10 years na. 15 years, iba, baka 20 years na. And up to until now, ang problema mo pa rin is scaling. Hindi mo alam kung paano palakihin ang negosyo. Ang gusto ko maintindihan ninyo, sa panahon po natin ngayon, kung gusto mong maging relevant ang business mo for the longest time, ang goal mo is scalability. Scalable. Paano magiging scalable ang negosyo mo? Ang scalability means na dapat ang business mo is ready for, number 1, to become the business of other people. Number 2, to become an opportunity for other people. Number 3, to become also the business and the product of other people. Meaning to say, ang susi talaga sa pagninegosyo, dapat yung negosyo mo pwedeng negosyohin ng ibang tao. That's how you become scalable. Kasi mahirap mag-establish ng brand ngayon. Kung napapansin ninyo, nakakaproblema na ho yung mga kilalang mga direct seller na go-online selling. Dahil sa sobrang bilis ng evolution ng social media, alam mo ba na yung dating mga reseller, mga distributor ng mga skincare, ng mga beauty products, kung meron man dito, I know you can relate, na dati exclusively nabibenta nila yung mga produkto ng mga brand owner nila. Pero right now, because of TikTok, what happened? Nagkakaroon na ng irresistible offer, special promo sa TikTok yung mga brand owner na parang kinakalaban na nila yung mga reseller nila. That's what's happening right now. And maraming mga brand owner ang lito na, hindi na alam ang gagawin. Kasi nga naman, dito sa TikTok, ang laki rin ang kinikita ko, bakit po naman ititigil? At the end of the day, pera pa rin eh. So bakit niya papapansin yung mga distributor reseller? Ang pagkakamali nila, ang hindi nila nauunawaan, na yung TikTok, na yung mga platform na yan, na po-provide yan ng system at ng opportunity para sa'yo. Pero kaya din yan mag-provide ng opportunity sa mga direct seller mo, mga distributors mo, sa mga franchise. It's just that kailangan mo lang i-figure out how can you actually work with the platform and your distributors and resellers and business partners in the future.
So, yun yung goal mo. Hindi kalabanin yung mga tao. Kung gusto mo maging scalable yung business mo, ang scalability means that you're providing opportunity for other people. Make sure that that is the business model. Example, kainan na negosyo. Paano siya magiging scalable? Pa-franchise mo. Gawin mong franchise ready yung konsepto mo. Gawin mong franchise ready yung negosyo mo. Right? So ngayon, naging franchise ready ka. Ang trabaho mo ngayon is kailangan mong i-stabilize yung franchising opportunity mo at yung mga branches na magpa-franchise sa'yo. Paano mo gagawin yun? Use the tool na available ngayon, yung AI, yung content creation. Dapat content creator ka na ngayon eh. Because, again, as a business influencer and as a visionary, ang nakikita ko po in the near future, parami ang magiging content creator na business owner. Dahil po sa ginagawa namin yung Bilinggo, ang dami namin nakikreate na influencer. Ang dami namin nakikreate na sila na mismo yung brand ambassador ng sarili-sarili nilang negosyo. At nagiging consistent sila habang ginagawa nila. Of course, at first, talagang pangit yung mga videos na ginagawa nila. Pero eventually, yung mga nagtutuloy, gumagaling na siya. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka ganun yung mga alam mo na ginagawa ng ibang tao sa mundo ng pagnenegosyo, dapat kaya mo rin itong gawin at dapat nagagawa mo ito. So ngayon ang tanong, ano ngayon ang ginagawa mo para ma-future-proof yung business mo? Pagdating sa mga product, distributorship, reseller program, network marketing opportunity sa mga produkto mo, ano pa ba kung pwede natin gawin? That's the only way para maging scalable ka at maging future-proof yung business mo. Yes, you can start in one store. Pwede yan. Kailangan may plano ka. Kasi, tignan natin yung probability. Kitang-kita mo kung sino yung mga multi-billionaire sa Pilipinas. Karamihan sa kanila, yung business model nila is scalable. Tama. Diba? Kagaya Jollibee. How many franchises there are in the whole world? Nasa 1,000 plus. Kagaya ng 7-Eleven. Kagaya ng McDonald's. Kagaya ng Starbucks. Billion din yan. Tama? Grocery. Sino marami? Pure Gold. Ibig sabihin yung sari-sari store, pwede maging scalable, boss RDR? Yes. Posible bang mangyari sa akin? Baka ganon? Well, eto po, imposible ho yan mangyari kung wala kang inuumpisahan. Tama, mali? Pero kung meron kang maliit na sari-sari store ngayon, may posibilidad na yan. Ang ibig ko lang sabihin dito, yes, may adaptation tayo. Yes, scalable yung business model. Yes, marami ka naiintindihan. Pero may negosyo ka ba? May ginagawa ka ba? Anong effort mo? Anong ambag mo sa buhay na gusto mo? Kasi kanya-kanyang taya sa buhay yan eh. Dati na nag-uumpisa kami, pinagtatawanan ho ako ng mga kamag-anak ko. Tuwing may family gathering, anong sinasabi? Ay, ayun na naman si Yaman-Yaman. Yun yung paraan para mapansin ako ng tao eh. Naloko, yumaman. Tama? Isipin mo na scam, yumaman. Paano nangyari yan? Yun ang mga title ng, sino dito yung mga original na nanonood ng mga video ko dati pa? Nalugi, yumaman. Iniwan ng asawa, yumaman. Kung ano ng title. Kaya yung mga kamag-anak ko, pag may gathering kami, ayun na si yumaman, pinagtatawanan nila, ginagawa nila akong katatawanan. Meme ako sa angka namin, ginagawa nila akong meme. Kakatingin sila sa akin, katawanan ka mula ulo hanggang paa. Parang ang weird lang ng pakiramdam. Kasi family gathering, it should be filled with love and respect, di ba? Pero ginagawa nila akong katatawanan kasi nakapanood nga nila sa social media. And fast forward to present time, what's happening? Sila naman ngayon lumalapit. Baka pwede magpa-promote. Okay lang may title ko sa'yo. Milaliit si RDR yumaman. Okay lang, yun ang title mo. Totoo yan. Walang maniniwala sa'yo kapag nag-uumpisa ka. Buti ko suportahan ka ng mga kaibigan mo. Hindi din eh. Hindi. Kamag-anak mo lalo. Sabi sa'yo ng kamag-anak mo, alam mo, ang ganda-ganda ng trabaho. Bakit ka nagbebenta ng halaman? Ba't di ka mga ibang bansa, di ka mag-abroad, ang daming oportunidad doon, hindi yung nagpapakapagod ka dyan. Nagpapakahirap ka dyan sa negosyo mo eh. Ang dami nang nagnegosyo ng ganyan, hindi nga yumaman eh. Yan ang makakasalamuhan mo sa buhay. Samahan mo pa ng kabaliwan ng isip mo na baka totoo nga sila. Yun ang pinakamalala. Ang passion, hindi lang nanggagaling sa kamag-anak tsaka sa kaibigan. Madalas, nangyayari yan sa loob mo. Binabas mo na rin ang sarili mo. Is there a time na pinagdudahan ko yung kakayanan? Oo naman. Many times. Buti na lang kamo, hindi ako bumitaw doon sa pangarap ko. Ang ibig kong sabihin, mga boss, kung ikaw, sinisino-sino ka ng mga kamag-anak mo, sinisino-sino ka ng mga kaibigan mo, pinagdududahan ka nila, ang pakiusap ko, huwag ka lang hihinto ng paniniwala sa sarili. Yun lang naman. Kasi, at the end of the day, talagang baliw tayo.
Yun ang katotohanan. Negosyante talaga may sayat. Kasi hindi normal nakita yung hinahangad natin. So, abnormal tayo. Kasi ang normal, 15-30 yun. So, sweldo ka, papasok ka, magre-retire ka. Yun ang normal na buhay. Pero tayo, iba ang inaasam at hinahangad natin eh. Bakit? We want to become the game changer. We want to become the employer, not the employee. Ama, we want to become the person who actually inspire other people, provide jobs to other people, provide opportunity to other people. Yun yung role mo sa mundo kapag ka-negosyante. And gusto kong matutunan ninyo sa negosyo, dapat purposefully. Ano ibig sabihin makabuluhan? Alam nyo, marami na nag-attend, sinisiraan ho ako. Ang dami niya. Ay, si RDR, ganyan yan. Ay, si RDR, ganito yan. Kasi mga inggit eh. Bakit? Yung pangarap kasi nila, kinukuha ko lahat eh. Totoo yun. Pag ako sinabi po, kukunin ko yan. Kahit ano mangyari. Pero I make sure na sa pagkuha ko niyan, yung mai-impact ko na buhay ng ibang tao, I make sure na magiging transformation na. Na marami akong buhay na babaguhin. Kanina nga nag-uusap kami sa loob eh. Boss, anong difference mo sa ibang business content creator? Sila kasi gusto nila kumita eh. Lagi. Ako trip kong malugi. Totoo. Ako trip kong magbigay. Tandaan nyo to. Hindi mo kayang talunin ng giver. Tandaan mo yan. Hindi mo tatalunin ng giver. Ang isang taong mapagbigay, ang isang taong kind sa ibang tao, hindi mo tatalunin yan. Long run, sige, mag-business mentor ka dyan, yung negosyo mo hanggang ngayon, ikaw nga, lugi. Business mentor, sarado lahat ng negosyo, marami mo yan. Tingnan nyo sa internet. Business mentor, mga mga tinuturo nila, hindi nga nila ma-apply sa sarili nila eh. Hindi nga sila nag-grow eh. I mean, wala akong issue sa kanila. It's just that kawawa yung mga tao na papapaniwala nila. Yun ang concern ko. Bakit? Simple lang, once and for all. Kapag ka may tiningala kang tao, bantayan mo. Huwag ka muna maniwala. Bantayan mo 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Pag nakita mo naging epektibo sa kanya, sundan mo na. Nakita mo na nag-work eh. Sa amin dati nila Ma'am Marisa, puro kwentuhang pangako lang. Balang araw, dadami tayo. Balang araw, magkakabuilding tayo. Balang araw, marami tayong mapapasikat na tao. Balang araw, sisikat ako. Balang araw, matutulungan po kayo. Balang araw, mararamdaman nyo effective itong sinasabi ko sa inyo. Nangyari ng lahat eh. Napatunayan na ng mga tao na nagwo-work, napatunayan ng mga tao naging epektibo sa kanila, napatunayan na maraming tao na nasave ang buhay nila dahil dito sa ginagawa namin. And that's what I call purposeful. Paano ko ito i-relate sa buhay mo? Kaya hindi kayo mayaman, hindi ka kumikita, baka puro ka dito. Palaki ka ng palaki ng negosyo, nakakalimutan mo na maging meaningful ang paninegosyo mo. Dapat may natutulungan kang mga tao. Dapat may nasa-serve ka na specific group of people in our society. Gusto mong lumaki, gusto mong yumaman, dapat ikaw ang pinakamakagbigay. Gusto mong lumaki, gusto mong yumaman, dapat marami kang value sinishare sa mundo. Hindi lang ang negosyo, hindi lang tungkol to sa pera-pera. Tungkol din ito sa kung ano ang ibinabahagi mo sa mundo. Kasi maraming taong po pwedeng magsabi sa inyo neto pero wala silang resibo. I mean, I've been doing this for the past 4 years straight. Dire-diretso, halos walang pahinga. Bakit namin ginagawa tong ganito? Tumutulong sa mga business owners, nagpo-provide ng value sa internet. Kasi alam namin na totoo yung sinasabi namin nag-work sa amin. Hindi lang ito basta book knowledge. Kung book knowledge lang ang susundan mo ninyo, magbasa na lang kayo ng libro. Pero this is more than book knowledge. This is experience-based knowledge. Na yun dapat ang maging basihan ninyo kapag kami susundan ng tao. Ngayon, ano yan tungkol na yan para sa sarili ko? Simple lang. Kapag nagpapalaki ka ng negosyo, kapag nag-i-scale ka, ano yung impact na nadadala mo sa mundo? Dapat alam niyo yan. Sa lahat ng nasa food business, you're not just selling food. Alam niyo ba yun? Alam niyo kung ano binibenta niyo? Satisfaction. Hunger. Na itong specific na tao na to, dahil nakain yung pagkain na espesyal na pinirepare mo para sa kanya, nakapag-add ka ng value, ano nangyari sa kanya, nabusog siya ng mga oras na yun. Technically, nabago mo yung buhay niya nung oras na yun. Kaya you make sure, kapag gagawa mo kayo ng product, dapat ang product ninyo lagi exceptional. Kasi you're solving a specific problem. Yun ang negosyante. Hindi ka nang nagbebenta ng beverage. Kumapami ka ng kuhaw ng tao. Hindi mo alam, baka yung kumain sa kainan mo. Baka yung bumili ng drinks na binibenta mo. Baka yung nag-avail ng product mo. Hindi mo alam,
baka mamaya napakalaking problema pala ang pinagkadaanan mo. Pero nung nabusog siya, naibsan yung gutom niya, na-refresh siya, biglang nagbago yung thought process niya. Hindi mo alam kung anong impact na naidudulot mo kapag negosyante ka eh. Nasa service business ka, hindi ka lang basta nagre-render ng service. Sumusolve ka ng specific na problem ng isang tao na nakakagaang sa buhay nila. So gusto ko magmula ngayon ganyan ang isip natin sa negosyo. So that mas marami ka pang maisip tungkol sa negosyo mo. Kaya ka nabibitin ng imagination, nabibitin ng mga idea kasi lagi kang nakatingin dun sa profit and loss mo eh. Magkano kinita, magkano nalugi. I mean, given na yan. Kikita ka po, pwede ka ring malugi. But make sure that you have the most exceptional product that you will be proud of kahit sinong tumikim, sinong mag-avail nitong produkto na to, kasi alam mo buong buo, biligay mo ang lahat dyan sa produkto mo yan. So it's all about what? Creating that experience. Ano yung kagaangan na naibibigay mo? Nakakatipid sila? Gumagaang ang pakiramdam nila? Anong klaseng experience? Kapag naninegosyo po kayo, yan ang top priority natin. You have to create exceptionally good product na value for money. Yan ang ganyan dapat ang magiging negosyante. Dapat sulit. Everybody say sulit. Yun ang mindset mo. Kasi kaya hindi lumalaki ang negosyo mo, puro kita ang iniisip mo. Yun ang totoo. Okay, sa negosyo kailangan natin kumita. But more than that, paano ba talaga ako dudumugin ng tao? Kagaya ng sinabi ni Boss RDL, if I add so much value to them. What is that? Creating the best product possible that is actually value for them. That's it. Gawin mo yan, magiging matagumpay ka. Sa pagkain, what's the best business model? Nothing beats the best tasting product. Yan ang pinakamagandang business model. If you have the best tasting product, tandaan nyo, kahit nasa kasuluk-sulukan ka pa ng mundo, dadayuhin ka na ta. Sa services, be exceptional. Be the best to what you are actually offering. Before, sa content creation, sabi nila sa akin, marami naman option eh. Marami namang option. Kung mapapatura ka ng content creation, okay, go to our options. Punta ka sa mga competitor namin. At ito yung itataya ko sa iyo. Simple lang. Kami, pag nagturo kami ng content creation, ngayong araw na to, may video ka. Sila wala. Ngayong araw, may experience mo mismo. Ngayong araw, ikaw mismo makakaranas na madali lang gumawa ng content. The best experience. Why? I'm the only content creator here in the Philippines na merong more than 20 million na views. Camera pa lang namin, million na halaga. Bakit ganon? Content lang yan ah. Bakit ka ganon, Boss RD? At bakit ang studio mo mas maganda pa sa mainstream? And I'm really proud to say na mas maganda pa sa mainstream yung studio. Mas maganda pa sa ABS, mas maganda pa sa GNB. Why? Negosyante ka yun, dapat doon ka umuupo. That's the experience. Hindi lang yung in-upload yung video mo, hindi. Pumunta ka sa office. Try mo bumisita. Automatic, hindi pa bumubukas yung bibig mo, may tubig ka na. May prutas ka na dyan. Maya-maya may dumarating na merienda, may pagkain. Kahit sino umatin. Kahit sino pumunta. That's the experience. Why is that? Negosyante yung pinaglilingkuran ko eh. VIP yan. Kahit sari-sari store lang yan, VIP yan. That's the kind of experience that I have created to my followers. Pwede ba ako maging simple? Oo naman. Maraming business content creator dyan, ganun pa rin sila hanggang ngayon. Kumikita naman sila. Maganda naman yung revenue nila. Walang question doon. Walang problema doon. It's just that baliw nga tayo eh. O dahil ganun, ang quality na pinapakita ko sa mga tao, sinong na-attract ko? Politiko. Mayayaman. Bilyonaryo. Ni sa hinagap ba naisip mo, Boss RDR, na yung mga tao na yan, kakawagi kang boss? Hindi. Sino makapagsasabi na mga makakapangyarihang tao sa Pilipinas, kakawagin kang boss? Panoorin yung mga video, tawag sa akin, boss. Yung ko na ba sinabing boss, itawag nila? Bakit ganun? Simple lang, because you have created the space na suitable doon sa mga ganong klase ng tao. May nagtanong na naman, nagdududa na naman. Ang laki-laki naman yung mga property na kinuha mo, 4,200 square meter. May uupa ba dyan? Sabi na naman sa akin nung iba. Ano ba pakialam kayo? Di nyo naman pera to eh. Ang dami niyong opinion sa buhay. Di nyo naman pera to eh. Anong pakialam nila kung umubos ka ng 100 milyon o bilyon kung para naman mag-serve ka sa ibang tao? Anong mali ba ba? Lagay natin walang umupa dito sa building. Ano ba ako? Hindi. Bakit ako matatalo?
Walang umupa. Bakit ako matatag? Di gamitin natin. Punuin ko to. Hindi mo kaya talunin ng mapagbigay. Lagi niya tatandaan. Hindi mo tatalunin niya. Nag-umpisa tayo mamaris. Ang liit-liit na opisina sa negosyo ko. Alam nyo, pagka 15 mo kami, proud na ako nun. Kasi dikit-dikit na mukha namin nun. Totoo yan. Tapos nung lumipat tayo sa building, 50 ang capacity. Pag naka-20 kami dati na participants, masaya na kami. Kagaya nyo sila. Ang nakakatuwa yung mga pamilya na mukha na dati kong kasama, ngayon mayayaman na. Successful na. Mga influencer na mga dati minamaliit tayo, ngayon pinupuntahan na tayo. Kasi syempre, si Boss RDR, puro negosyante ang ini-interview niya. Marami tayong sponsor na makukuha dyan. That's what I have created. Bakit ko kinikwento to sa inyo? Ano naman pakialam nyo sa akin? Simple lang. Yung sinasabi ko, proven and tested, hindi lang sa salita. Sa gawa nangyayari siya. Kaya nga ako, ang pakiusap ko sa inyo dito, be world class. Be world class. Be exceptional. Dati minamalitin na si RDR Wala namang pera yan. Totoo. Tama di ba, Mama Marisa? Hindi naman totoong mayaman yan Fake rich. Sabi nila. Tapos nung nagpakita ka ng konting flex, mayabang ka naman. Hindi mo na alam kung saan ka nung lugar Totoo yan. Ito ang totoo. Pag wala kang pera, mamatahin ka ng tao. Makinig kayo dito sa sasabihin. Kapag wala kang pera, danas ko po yan sa buhay. Anumang success ang makuha ninyo sa buhay, hindi mo na dapat ipakita sa tao It's for you. It's for your personal consumption and it is your reward to yourself. Kapag may pera ka, kapag mayaman ka, kapag nakuha mo ng lahat ng pangarap mo, lahat sila mabait sa'yo. Totoo yan. Danas ko po yan sa buhay. Because once upon a time, yan ang buhay na pinipilit kong patunayan sa maraming tao na worthy ako. Pinipilit kong patunayan sa publiko, sa maraming tao, totoo ako, hindi ko kayo lulukuhin, pero hindi mo maipapatunay sa tao yun kapag wala kang pera. Walang maniniwala sa iyo. Ultimo mga mangulang mo, sukdulang itaboy ka, kamag-anak mo, na akala mo totoong nagmamalasakit sa iyo, hindi. Sa likod mo, sa isip nila, pae ka. Yun ang totoo ng buhay. Kaya sikapin natin maging mayaman. Sikapin yung umunlad sa buhay. Dahil iba ho pag may pera. Same person, but different person. Tandaan niyo yan. Wala naman malaking pagbabago sa akin. Ganito na ako dati ka rin. It's just that walang naniniwala sa akin. Huwag mong patunayan ang sarili mo sa mundo. Patunayan mo ang sarili mo sa sarili mo. Kasi pag pinatunayan mo ang sarili mo sa mundo, walang kaapusan mo. Pero pag pinilit mo i-improve ang sarili mo every single day, 1% every day, in 100 days, you are totally a different person. Every single day, i-improve mo yung sarili. Ganon ang ginawa namin. Every day, may nagsasabi, RDR ganito, si ganyan yan, bilalaki yan, wala kwenta yan. Sa una lang yan, hype yan, ganyan yan, nasa na sila. Ay! Hinahanap ko. Lahat ng mga nagsabi sa akin, mag-uumpisa ako. Cash is king. That's the reality. Pag may pera ka, iba. So right now, I want you to visualize yourself as if you are already in your future self. What's that? Anong klase yun? Anong buhay yun? Imagine nyo ngayon sa isip nyo dahil hindi ko kayang sagutin isa-isa, hindi ko kaya imagine yan sa bawat isa sa iyo. Anong klaseng tao yun? Sino yun? Kung minamaliit ka ngayon, good. Be grateful. Kasi maniwala ka sa akin, matatandaan mo yan pag umangat. Di mo makakalimutan yan. Kapag ka pinanghihinaan ka ng loob, it's good. Ibig sabihin, yung nakakatakot, nandun kasi yung progress and growth. Kung lahat ng ginawa mong negosyo, failure, it's good. Papalapit ka na doon sa kama mo. Hindi mo ka lang tinatamaan. Konting effort pa. Konting galaw pa. Konting kayod pa. Madadaan mo sa sika. Kung sinasabi ng maraming tao, talunan ka, wala kang mararating sa buhay, magpasalamat ka. Kasi bakit? Inspirasyon kayo. Dahil darating ang panahon, hindi ka laging nandyan sa posisyon mo. I've been there. Galing ako dyan. Pambayad lang ng utang, ang hirap na Dati ang tingin ko, pag may utang akong 5,000 pesos, mahirap na ako doon. Totoo yan. Tapos wala ka ng mahirang. Yun na mabita. Di mo ngayon alam kung paano ka mag-uumpisa. Kahit nga buhay ito.
Sana nararamdaman nyo kasi buhay ko ito eh. Lalapit ka sa kaibigan mo, gipit-bit. Lalapit ka sa kamag-anak mo, imbis na tulungan ka, pangangaralan ka. Tama? Tapos pagkatapos kang pangaralan, hindi ka pahiramin. Walang ya. Ay, nangaralan lang ako. Totoo yan. Kaya pag yumaman kayo, nakong Diyos ko, sabi ko sa inyo, makikita nyo, magbabago ang mundo at yung mga tao nagbabago. Nagbabago. Patitingin sa'yo, impression sa'yo, magbabago. So gusto ko kayong dalhin doon sa buhay na buhay ko dati, na naging buhay ko ngayon. Hindi ko sa sinasabing mayaman na ako, successful ako, hindi ho. Nag-stick lang ako dito. Wala akong ibang ginawa kundi magbago-bago ng proseso sa negosyo. I work out myself to become relevant in the marketplace. Kung ano-anong klaseng pakulo, content. Dati nagmalarubili-rebellion pa ako. Kung ano-ano. Bakit? Tama. Wala namang mawawala eh. Bakit? Anong intention mo? Magbigay lang naman eh. Bigayan ng title. Bigayan na. Sabi ng mga grupo, boss, bigay ka ng bigay, pero paano kung maluli tayo? Huwag kang mag-alala. Ang Diyos natin hindi nauubusan. Kung yun ang paniwala rin yung sakyan nyo ako sa trick ko. Ayun, nandoon na rin sila. Totoo yan. Scalability, yung negosyo ba ngayon ni Boss Ardia? Kalagay nyo, sa meron si Boss Ardia ngayon. Okay na. Medyo nakaka-raos-raos na sa buhay, ano? Medyo nakakaraos na ng konti. Siguro naman, wala tayo dito kung medyo gitik pa rin ako. So, ang punto ko lang is, totoo, mapapakinabangan itong mga sinasabi ko sa iyo. Ngayon, purposeful, pag-usapan natin, bago ako matapos. At gusto ko lang pong i-highlight ito sa presentation natin ngayon, sa ating sama-sama ngayon. Sino rito ang paniwala niya na dapat ang empleyado niya hindi niya maging kakumpetensya balang araw? Asan ka ba? Naniniwala tayo dyan, diba? Sa amin, baliktad. Bago ka pa maging kakumpetensya, papayuan na kita ng negosyo. So, isa sa mga empleyado ko na nakasama ko since day one, si Boss Alger. Nasaan ka si Boss? Nasaan yung boss ko? Ayan, boss ko yan, oh. Palakpakan naman natin. He is now promoted from being an employee. Now he owns his own business. Okay? So, yung BYB po, para sa kaalaman ninyo, kanya po yun. Yun, oh. Okay. Tinurn over namin to kay Alger na kumikita na ng malaki buwan-buwan. Kasi alam ko, deserving ng tao. Mababawasan ako ng kita, tama? Pero nadadagdagan naman ako ng nababagong buhay. Again, ang source ko, unlimited. Hindi ako papagkukulangin. Hindi ako babawasan. Bagkus, dadagdagan ako katuloy. Patuloy, tuloy-tuloy. Naghirap pa ako nung ginawa ko siyang business owner na from becoming an employee. Hindi. Lalo ba kaming yayaman? Oo naman, kasi tinutulungan mo yung tao eh. Isang empleyado ko, ngayon may sarili na negosyo, masaya ako. Before I end, again, nagkakasalamat po ako sa inyo. Make sure, no, na pag nagkita naman tayo, boss, in-apply ko yung last natin. Ayun, kumikita ako na maganda eh. Gusto ko makarinig na, okay na ako doon, bayad na po ako doon. Solve na ako doon sa ganun, ha? Alright, so with that, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyo lahat. Thank you.